So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin po natatapos itong bangayan ni Senator Kiko Pangilinan at saka nung dating walang kwentang ombudsman na si Samuel Martires. Lalong-lalo na po ngayon na talagang harap-harapan at tahasan na po talagang tinawag ni Kiko Pangilinan itong si Martires na isang budol. So, ang tanong ngayon dito, ano ba to? Ad hominem lang ba ito? Pang-aasar lang ba talaga ito na tawaging budol itong si Martires? Kasi hindi naman kasi basta-basta biro po yung word na budol. Ibig sabihin nyo kasi manloloko. Diba? So ano ba to? Pang-aasar lang ba to? Pero by the way, pag-usapan natin yan. No? So ito po, nakita po natin ito sa post ni Kiko Pangilinan sa Facebook. So ang sabi niya dito, Ombudsman Martires. So ito sa matagal na po naka-follow po sa atin, alam naman po no, na binabanggit po natin dito sa channel po na to, na pagdilawan po ang nagbatikos, base po yan sa paniniwala at polisiya. So ito, baka sabihin nyo na naman, ano to, pang-aasar lang to, o kaya pangungutya lang ito. Well, ang point natin dito, no, meron po kasing pinanghuhugutan ito. So ano yon? So actually, no, kung babasahin po natin yung buong post ni Senator Kiko Pangilinan, ito yun. Diba? Meron siya mga shinare nga po na mga news article. So, basahin muna natin yung yung caption. So, sabi dito, ito Kiko Pangilinan, Ombudsman Martires. Tiniyak na mahina at bailable ang mga kaso na isinampa laban sa ilang mga sangkot sa bilyong pisong kurakot sa Parmali scandal. So, yun pala yun. Hindi kinasuhan si Michael Yang na nakakapagtaka talaga yun, di ba? Na tinuturo bilang financer. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong sa Parmali scandal. So may sariling baluktot na interpretasyon ng SALN law. Di ba? So meron sariling interpretasyon daw po si Ombudsman ng SALN na pinapaboran ang kakampi habang iniipit ang mga katunggali. Yan si dating Ombudsman Martires. Okay. So, ito yung mga post ni mga shinare niya. Ito pala yun. No, only graft, not plunder case. Filed versus government officials, Parmali executive in 4.16 billion COVID test kits. Alam niyo mga streetwise, dito pala po bullshit na po ito. Nakakapagtaka po ito, no, na bakit, nga naman pala, no, nakakapagtaka po ito, no, na bakit graft lang po yung sinampang kaso. Graft and corruption lang na available. Kasi meron po kasi pagkakaiba yung yung graft sa plunder. Unang-una yung unang-una dito yung sa tingin ko yung amount, I think 50 million po at pataas, no? Papasok na plunder po 'yan. At pangalawa mga kababayan po, yung graft po kasi naging dishonest ka kaya ka kumita ng pera. Ganon. Hindi siya rektang pagnanakaw. Graft and corruption, di ba? Merong pinakatiwala sa'yo, naging dishonest ka, kaya ka nakapagnakaw ng pera. So yung plunder kasi mga kababayan, ito po yung talagang harap-harapan mo at talagang intention mo talaga magnakaw na umabot na 50 million. Ayun po pagkakaiba ng plunder tsaka ng graft. So nga nakapagtaka mga kababayan, umabot ng 4 billion ang nawawalang pera sa taong bayan, tapos sasampahan nyo lang ng graft and corruption. Pagduda naman talaga yung Martires. So, tama dito si Kiko Pangilinan na budol ka talaga. Alam niyo mga kababayan, no? Ang dami pong ginawa niyo ni Martires na talagang ang hirap intindihin. Isa na nga po ito. Isa na to. Yan parang mali po na yan. Kasi po mga ka-streetwise, no? Kung babalikan po natin yung investigasyon nga po ni Dick Gordon po dyan, talagang ang pinakarekta talaga nito, sangkot talaga dito si Digong. So, grabe pambubudol ni Martires sa atin. So, bukod pa dyan, dalawa yung article na yan na binanggit ni Kiko Pangilinan Ito pa yung isa. Yan, Parmali test kits case. Why only graft and not plunder? O yan, di ba? So budol, no? Ayan po yung ibig sabihin nga po ni Kiko Pangilinan dito. So, hindi siya ad hominem, hindi siya pang-aasar. So, facts po yun. Na talagang binudol po talaga tayo ni Samuel Martires. So, syempre mga ka-streetwise, no, malamang
Ang tanong nyo kasi dito sa hindi po updated, ano ba yung rason kung bakit nagkakasagutan sila dito? Itong si Martires at si Kiko Pangilinan. Well, nagsimula po kasi ito nung sinabi po ni Kiko Pangilinan na ang unang-unang dapat magbigay po ng salin si Martires, no? At mukhang maraming maungkat. Diyan nagsimula yan eh. So ito yung video na yan, panoorin natin to. Tingnan nyo. For transparency and accountability. Ito lang nakaraang ilang taon, naghigpit sila. No? Hindi naman yun ang sinasabi ng batas. Hindi yun ang intention. And you are open, sir, na ilabas din po sa publiko po ang inyong salin? Yes. In fact, ang naalala ko, nung unang term ko at second term ko, basta may mag-request, ano yun, dapat ginagawang available. For some reason, nagbago yung patakaran. But I think we should go back to that. Pero wala pa kayong tinatanggihan, sir, pag may nag-request po? Wala. Noon, ha? Ngayon kasi hindi na hinihingi dahil na may mga restrictions. No? Pero since bumalik sa dating patakaran, then dapat, as long as may mga request, that should be made available. Sir, sa tweet niyo, sabi niyo dapat ilabas din yung salin ni dating Ombudsman Martires. Doon sila mag-umpisa kasi siyempre tinago, di ba? Bakit kaya? Di ba? Baka sakaling malaman natin ano yung dahilan bakit hinigpit, di ba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. So, ito po kasi yung unang statement po ni Kiko. Nasinagot naman po ni Martires. So, sabi naman ni Martires ito. Ito. Sa Billionaire News Channel to eh. So, panoorin natin to. Ito, idagdag ko lang, kay Senator Kiko Pangilinan, I want to put that up on the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to Ombudsman Remulla, unahin niya ilabas yung salin ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng salin. Baka sakaling magkaalaman pala. Kasi ito yung sinasabi natin mga streetwise, no? Na hindi ko po talaga makuha yung point kung anong rason ni Martires kung bakit niya nga po pinigilan na maglabas ng salin yung mga public servant natin, yung mga politician natin. Nakapagduda po ito. Tapos pangalawa, syempre, tinigil nga po ni Martires yung lifestyle check. No? Ang tanga nga di ba? Ang tanga. O tapos ito pa pala, isa para mali. O imbis nga po na plunder na non-bailable, ngayon po, graft na lang. Ang alam ko nakasuha na dito si si Duque. Hanapin ko. Ito, nakita ko na. Share natin. So ito yung sinasabi ko. Yan, wait lang. Yan, ito. Okay. May cookies pa. Wait. Ano ba? Yan. Delete natin. So, nakalagay dito. Okay, Duque post bail for grab case question ombudsman decision. So, September 19, 2024 ito. So, ngayon, ang point ko dito, nakapagpiyansa po si Duque. Kasi nga po, graft po yung final ng ombudsman na kaso sa Sandigan Bayan. Kasi kung ito po ay plunder, sana po si Duque ngayon nakakulong. Di ba nakuha niyo yung pagkakaiba kung paano tayo binudol ni Martires? Kung tama sana, yung ginawa pag-file nga po ng ombudsman dito kay Duque at saka kay Christopher Lau, hindi po sana nakapagpiyansa yan. Sana po ngayon nakakulong po yan habang dinidinig po yung kaso. At nakakapagduda dito, paano magiging graft kung 4 billion? Kayo ba naniniwala ba kayo, graft and corruption lang yung 4 billion? Naging dishonest lang sila, kaya sila nakapagnakaw ng 4 billion? Sa 4 billion po na yon, walang intensyon na magnakaw doon? Ang labo talaga. So budol po talaga. Kaya nga po talaga ako palagi kong sinasabi to, na ako po talaga, hindi po talaga ako nagsisi. Na pin-promote, sinuportahan ko po si Kiko Pangilinan para po manalo ngayong 2025 election. Proud po ako doon. Oo. 'Di ba kasi tingnan niyo kumpara naman kay Robin, 'di ba? So ito, tuloy natin yung sinabi ni Martires. Ito, idagdag ko lang, kay Senator Kiko Pangilinan.
I want to put that up on the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to Ombudsman Remulla. Unahin niya ilabas yung salin ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng salin. Hindi ako tutol sa paglabas ng SALN. Kasi hindi lang ako may tutol eh. Nakalimutan ni Senator Pangilinan. Ganun naman tayo, no? Parang na-play ko na ata to, no? Hindi ako tutol sa paglabas ng salin kasi hindi lang naman ako yung tutol. Budol! Budol ka talaga, walang iya ka. Tuta ka ni Digong. Walang yan to. Sinungaling. Na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidance na hindi mo pwede ilabas ang salin ng isang senador kung walang consent yung Kita mo, di ba? Wala ka nang pakialam doon. Di ba? Wala ka nang pakialam doon kung mayroong sariling batas yung Senado. No, kasi ano yun eh, hiwalay na entity po yun eh. Di ba? Hiwalay ng branch of government yun, wala kang pakialam doon. Ang problemahan mo dapat kami. Kasi di ba nga, tanod bayan ka, pero ang nangyari dito, naging tuta ka ni Digong. Anong gago talaga? Budol nga talaga. senador. Diba? Kailangan may consent bawat isa eh. This is the requirement actually of the Data Privacy Act. Di, totoo naman yun. Actually, totoo naman. Na-content ko na yan. Parang ayoko nang ulitin ulit. Pero totoo naman yun. Totoo naman yun. Pero ang point natin dito, kung wala kang tinatago about sa data privacy, ilalabas mo yung salin mo. Baka wala naman sensitibo doon sa ginagawa mo, ilalabas mo yung salin mo. Palusot lang po ito ni Martires. Oh. That's why I was surprised when he said that. As a senator, he should know the laws. Ano bang ginawa kong anomalya? Had he said only na dapat ilabas yung salin ko, period, okay sa akin. The problem is he went further para magkaalaman. E di sabihin niya, kung mayroon akong ginang anomalya, di kaksawahan niya ako. Why did he also just file a salin of 23 million? Ayan ha. Secretary tuloy. Ombudsman Remulla ha. Ayan ha. Nang dider si Martires oh. O kasuhan nyo daw kasi una mga kababayan, negligent po itong ginawa ni Martires. Dapat doon pala po kasuhan na to. Dapat tanggalan ng pension po ito in the first place. Kasi negligence po yung ginawa niya eh. Ibig nga po na magtrabaho para sa taong bayan kasi nga po siya bantay natin. Ang nangyari, nakapagkuntsabahan po sa mga tuta ni Digong kasi nga tuta din po siya ni Digong. Oh, so pero by the way mga kababayan, no. So natutuwa lang po ako dito kaya ako nagawa ng content na itong si Kiko Pangilinan, no? Kahit na dilawan siya, 'di ba? Dilawan 'yan eh. Tapos ako naman PBBM supporter, pro admin. In my own opinion, parang wala na akong pakialam eh kung ano man ang away meron yung mga dilawan tsaka yung mga Marcos dati. Kasi mas focus po natin yung future. 'Di ba? Kasi kung palagi po nating babalik-balikan yan, yung away ng Marcos tsaka Aquino, na matagal na pong tapos, hindi tayo maka-move forward yan. Oo. So yun mga babae, so kayo po noon, pumasabi nyo nga po dito, sa pagtawag nga po ni Kiko Pangilinan na budol itong si Martires. Kayo ba, agree ba kayo doon na talagang budol si Martires? O baka DDS din po kayo ha? So yan na, so 5 comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, like po, subscribe. Di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!